may problema yun. Yun pala yung mga common sa Honda. Kapag sira ang ECU, nag-iinit ang injector, nag-iinit ang injector, nag-iinit ang ignition coil, or pinaka-worst, nag-iinit ang ECU. Okay, 12.3, pa-push start natin, dapat hindi lalabas yung battery icon. Very good, G's lang. Then, tinan nyo, ito yung sinasabi ko. Diba? May natutunan ka rin, Jade. Oo sir, bagay na. Diba? Hindi, Sir Nel, may ADB na naman doon. ano problema? Sira na may ECU. Sira ECU? Aray ko! Napansin namin mga sir na yung ECU nitong ADB 150 na to umiinit. So ito yung saksakan niya. Kapit natin. Okay. Makita nyo normal pa yung temperature dito. Yan, 32 sa pa. Yan, 32. Kung ano yung mga fairings, ganun din siya. So ang gagawin ko, i-on natin. Wait natin ng mga 5 minutes. 5 minutes. Dapat mga sir yung ECU hindi yan umiinit. Umiinit yan, maligamgam pero hindi nakakapasok. Papakita ko sa inyo na umiinit talaga yung ECU niya. Tapos ito, Jado, Christmas light na yung dashboard niya. Christmas light. Patayin ko on. Yan. Kompleto lahat Battery, key indicator, overheat, check engine, idle stop, saka ABS. Naka-on lahat. So, after 5 minutes, barilin ulit natin ito. Tingnan nyo kung gaano kainit. Pwede magprito ng itlog. After 5 minutes, actually wala pang 5 minuto ito mga sir. Tingnan nyo kung gaano kainit yung 69. Favorite number ko ito Yan Kahit na anong mangyari pag regular yung motor nyo, working condition, hindi siya iinit ng 70 degrees Celsius. 70 degrees Celsius mga sir, mas mainit pa yan sa panligo yung tubig. Okay yan mga sir, papahubaran ko muna yung motor kasi may naaamoy akong hindi maganda dun sa loob. Baka before ako mag-abono ulit ng ECU, pacheck ko muna kung ano yung problema. Baka merong ngat-ngat ng daga sa ilalim. Or baka may patay na daga. Baw Baw. Nakakasuka. Ayan, so far, wala naman tayong nakitang ngat-ngat ng daga. Kaya gagawin natin, susugalan muna natin ito brand new ECU ng ADB 150. Tara, sugalan natin. George, dito ka, George! Ay, hindi ka dito, George. Short prayer muna, George. Short prayer, George. Okay. Lord, hindi po hayaan na mag-abono po kami sa araw na ito. Let's mighty name we pray. Amen. Sir, may bas-bas na yan. Merong bas-bas. Magkano ECU nito? Uhunan, 12,000. Uhunan, wala pa akong pato. Siyempre, naglalamove pa. Magkano binayad mo sa lalamove? 200 plus. 200 plus. Ayan. Nakikiboses. Harap mo ka sa kanya. Yan na. Ebidensya. Tignan natin kung puputok o tutagos. George, di ko matanggal yun sa ulo. Dapat talaga ang gagawin ko dito bumili muna ako ng Pitts bike kasi mumura. Yung sa Pitts bike mumurahin ng konti. Sabi ng customer, bigla na lang daw hindi nagsa-start to. Dinala tong motor na to si Rana, galing sa ibang shop. Tapos sabi ata nung mekaniko niya is dito na lang dalhin sa akin. Aray ko! Bakit sa akin? Hanap damay. Yan na. Ang nangyayari kanina, Christmas light. Tsaka mainit. Mainit yung ECU. So, wag ko muna lagay yun para sa stator. Power supply muna ng ECU. Shit! Hindi na Christmas light. Nakita mo? Hindi Christmas light, di ba? Hindi. Pero ito kasi, tumunog yung pump. Tumunog yung pump. Sige, magtapang-tapangan tayo. Let's go! Kapit natin yung sakit ng stator. Effective kaya yung prayer ni George? Alright! Effective Ngayon, so maanda
umaandar na yung motor, kailangan na natin malaman kung bakit nasira yung ECU niya. So ito mga sir, papakita ko sa inyo kung ano yung temperature ng ECU kapag working na siya. So almost 2 minutes na itong umaandar. Papansin nyo, nahahawakan ko siya ng matagal. Hindi dapat umiinit ang ECU ng katulad kanina. Kanina kasi nagsa 70 degrees Celsius siya. Yan. 30-30 lang. Saka dapat nahahawakan sa kamay. Meron kayong mararamdaman na maligamgam, pero hindi dapat siya nakakapasok. Pag nakakapasok siya mga sir, may problema yon. Yun pala yung mga common sa Honda. Kapag sira ang ECU, nag-iinit ang injector, nag-iinit ang injector, nag-iinit ang ignition coil, or pinaka-worst, nag-iinit ang ECU. So kahit na hindi nyo paandarin yung motor, on nyo lang susi, leave nyo for 1 minute na naka-andar or naka-on yung mga motor nyo. Kapag ECU ang problema, nag-iinit to, nag-iinit injector, as in nag-iinit talaga na hindi nyo mahahawakan. Tapos nag-iinit yung ignition coil. Laging ganun pag Honda mga sir, laging ganun. Ang napansin ko dito sa motor na to pala is hilaw yung charging niya. Kapag kasi hilaw yung charging ng mga motor nyo mga sir, pwedeng maapektuhan yung stator saka ECU. Stator kasi yung nagcha-charge ng motor, ECU naman yung nagko-convert yung regulator kasi sa rectifier built-in dito sa motor na to. Kaya pag hindi nagcha-charge yung motor nyo ng maayos, dalawa yung sisirain niya. Tatlo actually, battery, ECU, stator. Yun yung pwedeng sirain. So tingin ko rito, hilaw yung charging, kaya nasira yung ECU. May papakita rin ako sa inyo mga sir, paano nyo malalaman na sira na yung battery nyo. Ang kaganda kasi sa ADV, meron siyang battery indicator, di ba? Makikita nyo rito, kapag nag-push start ako, lalabas yung battery indicator dito 3, 2, 1, go! Okay. Ibig sabihin, mahina na yung baterya or palitin na yung battery. So kapag mahina na yung battery, pwede nyo ipa-charge. Pero after 2 days, 3 days, ganun pa rin, ibig sabihin yung battery nyo palitin na. Hindi na siya pwedeng lagyan ng tubig. Okay, huwag nyo gawin yung yung tubig-tubig method kasi yung mga battery natin ng mga NMAX, Aerox, ADV, mga FI, maintenance free na yan. So kapag wala naman kayong indicator na ganyan, kung meron kayong voltmeter, tutok mo rito Jada, 11.5. 11.5. Once na pinush start ko to at bumagsak siya ng 9, iilaw to. Iilaw yan sabay. Okay, so yun yung indication nyo. Pag meron kayong voltmeter na palitin na yung battery nyo pag bumabagsak ng 9. In 3, 2, 1, go! Ayaw. Isa pa. Nakita mo? Nakita mo? Nag-9. Isa pa. Hindi yung kasi katulad sa ang NMAX Aerox, mas mabagal pa mag-update. Parang every 1 second nag-update yung nila, voltmeter. Ayan o, hindi agad lumalabas eh. Kaya hindi sapat na basihan tong voltmeter na to. Iba talaga pag tester. Pero yan mga sir, nagno-9 yan. Kukuha ko ng isa pang klase ng tester. Tayo nyo ako. Ito mga sir ito mas matulin to kaysa sa voltmeter nyo. Mas matulin to makakita kung may problema yung battery nyo. Positive, negative. Then dito tayo sa tinatawag na cranking test. Para sa mga mekaniko dyan, mga nagdi-DIY, nabibili to sa Shopee. Lagay ko lang sa comment section yung link. Cranking test, down. Enter. Kaliwa. Ayan. 9.9 na lang. Ito yung lumabas kanina. Sabi niya normal. Pero para sa akin hindi na. Okay. Meron pa ako isang napansin. Ang mga motor ninyo, kahit na naka-idle lang, naka-minor lang, dapat nagte-13, nagpo-14 volts yan. 14 volts kapag medyo 14 volts pag medyo malobat yung baterya, 13 volts naman pag medyo puno yung baterya nyo. So, hindi palaging 14 makikita nyo, hindi rin palagi 13. Depende sa state ng battery nyo. Start natin, 11.3. Andun yung battery indicator. Mapansin nyo, kahit na naka-minor na siya, ayaw niya mag-13, ayaw niya mag-14. The only way na mag-13, 14 siya, kapag ni-rev ko, which is wrong. Dapat kasi kahit naka-minor lang, nagte-13, 14 na, basta tama yung minor. Okay, pakiramdam ko tama naman yung minor niya. Ayun, 12.5 pa rin. Lalagyan ko ng konting gas. 13, di ba? Pero mga sir, ito gagawin ko.
magpapalit ako ng baterya. Kapag nagpalit ako ng bagong battery rito, mapapansin nyo na kahit naka-minor lang siya, magte-13, 14 to. So ibig sabihin yung battery niya, deads na. Imagine mo to, this is ADV 150. 2021 model itong ganito itsura. Original bat pa. E 2025 na ngayon. So ilang taon na yung battery? 4 years old, 3.5 years old. So usually mga sir, pag ganyan, palitin na talaga yung battery nyo. So palitan ko yung battery, papakita ko sa inyo ulit yung mangyayari. Mawawala yung battery indicator. And pangalawa, naka-minor pa lang, nagcha-charge na siya. Kasi sira na nga kasi ito. Napalitan na natin ang bagong battery. OD. Ito yung luma. Okay, pakita natin dito. Okay, 12.3. Pa-push start natin. Dapat hindi lalabas yung battery icon. Very good. Gis lang. Then, tinan nyo. Ito yung sinasabi ko. Diba? May natutunan ka rin, Jade. Oo sir, bago yun ah. Diba? Hindi ibig sabihin na nagsa-start yung motor nyo, okay pa yung battery nyo. Ito, naka-minor lang, pero nagpo-14. Okay? So, ibig sabihin yung battery nito, hindi na talaga siya, nakakargahan. Deads na. Wala sa brand ng battery yun ha. Kasi ito, ibig sabihin nito, luma na talaga siya. Old na. Retired na battery na mga sir. So, that's it. Sana may natutunan. Di tayo nag-abono today in today's video.